SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Jessica. Hi Ma'am, tago ko lang kanyang last name. Sabi niya, Miss Angeli, good PM. As po sana ako, naka-partial disability po ako for 25 months. At 4,130 ang pensyon ko. At magiging 4,900 siguro pagdating ng second tranche ng increase. Pag nag-retire po ba ako, the same amount o kaltasan lang ng 500 pesos yung 49 na tinatanggap ko ngayon or iba naman ang computation ni SSS. Sa 30-33 pa po ako mag-retire. So mag-retire pa daw siya guys sa year 30-33. Ang tagal no? 30-33? Hindi po, mag-iiba na po yun. Magkaiba na ang amount na matatanggap mo sa SSS kapag ikaw ay mag-apply na ng retirement claim versus sa amount na tinatanggap mo ngayon bilang kanilang partial disability pensioner. Ganito po ha, same computation lang naman. Ang formula, same computation, same formula ang ginagamit para sa retirement claim at disability claim. Pero, ito sa disability pensioner lang natin guys, meron lang silang additional na 500 pesos dahil doon sa supplemental medical allowance. Kay retirement, wala po. So nakikita nyo yung formula na yan? So same lang yan. Yan din ang ginagamit sa retirement at yan ang ginagamit sa disability. Same formula, di ba, kay retirement. Kapag na-compute na, may additional po yan na 1,000 pesos noong 2017 under Duterte administration. Kay disability pensioner naman, after computation po, may additional din na 1,000 pesos under Duterte admin at another additional pa na 500 pesos as supplemental medical allowance. Pag partial disability pensioner ka kasi, may certain period lang yan kung hanggang kailan ka lang pwedeng makatanggap. Hanggang kailan ka lang nila matatawag na kanilang partial disability pensioner, di ba? Katulad sa nag-comment, 25 months lang ang iyong partial disability pensioner. So kahit partial disability pensioner ka lang ni SSS, pwede mong i-continue ang hulog mo niyan eh. Sa nag-comment, ma'am, kung naka-partial disability kayo ngayon for 25 months, tapos ang retirement, mag-file pa lang kayo ng retirement sa year 30-33 pa. So, masyado pang malayo. Mag-iiba yan dahil of course, maghuhulog pa rin naman kayo sa SSS. Hindi katulad kapag naka-total permanent disability pensioner kayo kay SSS, no? Dahil yun ay lifetime pension na. Kaya kapag merong nanood dito na kayo ay isang total permanent disability pensioner ni SSS at nag-reach na po kayo sa retirement age, wag na po kayong mag-switch guys to retirement claim. Diyan na po kayo sa total permanent disability dahil kapag nag-switch po kayo sa retirement, mawawala po yung 500 pesos. So mababawasan yung pension nyo. Dahil sa retirement nga po, wala pong supplemental medical allowance yun. Merong isa dito na isa na siyang total permanent disability pensioner ni SSS. Tapos nung nag-reach siya ng 60 years old, pumunta siya mismo sa SSS branch para mag-apply siya ng retirement claim. Magsiswitch siya from disability pensioner, total disability pensioner to retirement pensioner. Buti na lang, mabait yung nakausap niyang teller ni SSS. Sinabihan siya mismo doon, sir, wag na po kayong mag-switch to retirement pensioner. Kasi pag ginawa niyo yun, mawawala po yung 500 pesos niyo na supplemental medical allowance. Bababa yung pension niyo. So nabigyan siya ng magandang advice ng teller na nakausap niya sa SSS. Alright, so dun sa nag-comment ma'am, sana nasagot ko po ang inyong katanungan. If you have follow-up questions, comment ka lang po. Sasagutin ulit natin yan. Alright, so bago ko end ang ating video for today, sa mga naghanap dyan guys ng pabango, available po ito. Ang link nito ay nandyan po sa description ng aking video. I-click nyo lang po yan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.